Mga idol, may nakakatuwang kwento si Austin Reeves tungkol sa kanyang lola na nag-viral ngayon. Ayon kay Reeves, minsan daw ay sobrang naiinis ang kanyang lola kay LeBron James matapos itong pagalitan siya sa gitna ng laro. Kwento pa niya, galit na galit ang kanyang lola at sinabing kung sisigawan kanya ng ganyan ulit, pero agad namang pinakalma ni Reeves at sinabing normal lang iyon dahil bahagi ng pagiging kompetitibo ni LeBron sa court. Makikita rito kung gaano kalalim ang intensity ng laro kapag nasa tabi mo ang isang alamat ng basketball tulad ni LeBron James. Pero nakakaaliw din isipin na kahit ang pamilya ni Reeves, lalo na ang kanyang lola, ay handang ipagtanggol siya kahit laban pa kay King James. Totoo ngang hindi lahat ng pamilya kayang tiisin ang init ng laro sa NBA, lalo na kapag ang kaduo mo ay isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Reeves, papayagan nyo rin ba ang lola nyo na makisali sa usapan sa loob ng court? Samantala, grabe ang magiging itsura ng starting five ng Lakers ngayong season, talagang stacked at puno ng star power. Sa unang linya, nariyan sina Luka Doncic at LeBron James na parehong maestro pagdating sa opensa. Si Austin Reeves naman ang magiging deadly shooter, samantalang si Rui Hachimura ang magdadala ng versatility sa loob at labas, at syempre si DeAndre Ayton na magiging sandigan ng depensa at rim protection sa ilalim. Kung titignan, isa ito sa pinakamabalance na starting lineup sa buong NBA. May playmaking, shooting, depensa at veteran leadership na sabay-sabay. Pero sa kabila ng hype, may mga injury concern pa rin na kailangan bantayan ng Lakers. Sina Maxi Kleber at Marcus Smart ay kasalukuyang hindi pa makakalaro dahil sa kanilang injuries, kaya't maghihintay pa ng kaunti bago makita ang full potential ng buong roster. Gayunpaman, kahit wala pa ang dalawang mahalagang piraso, sapat na ang kombinasyon ni Luka, LeBron, Reeves, Rui at Ayton para maghatid ng panibagong pananakot sa Western Conference. Kung mananatiling healthy ang grupong ito, tiyak na magiging isa sila sa pinakamahirap talunin ngayong taon. Kayo mga idol, tingin nyo ba sapat na itong lineup para makuha ng Lakers ang kampeonato? Samantala, kumpirmado na hindi maglalaro si LeBron James bukas sa pagbubukas ng preseason game ng Lakers laban sa Phoenix Suns. Pinili ng Lakers na ipahinga muna ang kanilang superstar, gaya na rin ng nakasanayan, kung saan kadalasan sa huling bahagi ng preseason lang siya pinapalaro. Sayang dahil marami ang umaabang sa matinding sagupaan sana kontra kay Dillon Brooks, na ngayon ay suot na ang Suns jersey. Alam naman natin na matagal nang may init ang tensyon sa pagitan nina LeBron at Brooks, lalo na nung naglalaro pa si Brooks sa Memphis Grizzlies. Hindi lang si Brooks ang may dagdag kulay sa laban, naroon din si Mark Williams na nagkaroon ng sama ng loob matapos hindi matuloy ang inaabangang trade papuntang Lakers noong nakaraang trade deadline. Ngayon, bilang bagong miyembro ng Suns, tiyak na extra motivated siya kapag haharap sa koponang minsang tinarget siya. Bukod pa dyan, masusubukan din sana ang bagong anyo ng Suns na may halo ng mga bagong muka at pinalakas na rotation. Marami ang curious kung paano uubra ang kombinasyon ng kanilang bagong core laban sa star-studded na Los Angeles Lakers. Kaya kahit wala si LeBron sa opener, inaasahan pa rin na magiging mainit ang laban, lalo na't may dagdag kwento at tensyon dala ng mga bagong karibal sa Suns. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang pinahinga si LeBron o mas exciting sana kung nagharap sila agad ni Dillon Brooks sa preseason?